Ang lahat ay naghahanap ng pag-asa, pero para kay Antonio, ang pag-asa ay isang malayong alaala, nakabaon sa ilalim ng bigat ng hirap at tahimik na pagdurusa ng kanyang pamilya. Sa bawat umaga, bago pa man sumiko ang araw, nilalakad ni Antonio ang mahaba at paikot na daan palabas ng mga nakalimutang lugar sa labas ng syudad. Hindi lang siya basta naglalakad, dala niya ang bigat ng bawat pagkukulang, ang mga luha ng kanyang mga magulang at ang gutom ng kanyang mga kapatid. Palaging mag-isa, palaging tahimik, parang ang bawat hakbang ay laban sa mundo. Para sa mga maagang gumising, isa lang siyang ordinaryong manggagawa, isang pamilyar na tanawin sa umaga. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na paglalakad, may mas malalim na misteryo at pasanin, isang anino ng kahirapan at pag-asa na halos hindi na niya madama. Ayaw niyang sumakay, hindi niya pinapansin ang sirang jeepney na tila ba simbolo ng mga pangarap na naputol at mga alaala ng masayang kahapon. Nagpatuloy siya sa paglakad, may bahagyang ngiti na pilit tinatago ang sakit. Parang may alam siyang hindi alam ng iba, isang sikreto ng pagdurusa na siya lang ang may dalang bigat. Kumalat ang mga bulungan sa makanto at tindahan. Nagbabayad ba siya ng utang, tumatakas sa lungkot, o may tinatakasan siyang mas malalim pa? Ang bawat kwento ay may sariling bersyon ng katotohanan, ngunit walang nakakaalam ng tunay na hirap na dinadala ni Antonio. O baka naman ginagambala siya ng multo ng kahapon, mga pangakong napako, mga pangarap na hindi natupad. Sa bawat linggo niya sa likod, parang hinahanap niya ang sagot sa mga tanong na hindi niya masabi, mga tanong na bumabagabag sa kanyang gabi. Hindi kailanman nagpaliwanag si Antonio, hinayaan niyang lumaki ang alamat, isang panangga laban sa mga tanong ng mundo. Sa katahimikan niya, mas lalong naging palaisipan ang kanyang presensya at mas lalong bumigat ang kanyang dinadala. Ang kanyang paglalakbay ay higit pa sa pagpasok sa trabaho. Ito ay isang ritual ng pagtitiis, isang tahimik na pagtatanghal ng pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Sa bawat umaga, inuulit niya ang paglalakad na ito, parang may hinihintay o hinahanap na hindi pa dumarating, isang pag-asang matagal nang nawala. Anong lihim at bigat ang nagtutulak sa kanya? Si Antonio lang ang nakakaalam, habang siya ay unti-unting nawawala sa sumisikat na araw, dala-dala ang mga kwento ng pagdurusa at aninong hindi kailanman mabubunyag. Sa bawat hakbang, hindi lang ang bigat ng kanyang pamilya ang pasan ni Antonio. May mga tao sa kanyang baryo na walang habas na pinapahirapan siya. Sa tuwing siya'y dumadaan, may mga lalaking nag-aabang upang siya'y kutyain at saktan. Ang kanilang mga salita ay parang mga patalim na tumatagos sa kanyang puso, at ang kanilang mga suntok ay nag-iwan ng mga pasa sa kanyang katawan at kaluluwa. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi, hinarang siya ng isang grupo ng mga lalaki. Pinagtulungan siyang itulak at pabagsakin sa lupa. Ang kanyang mga damit ay nadumihan at ang kanyang mga kamay ay nagkasugat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tumayo siya at nagpatuloy sa paglalakad, dala ang bigat ng kanyang mga sugat at ang pag-asang hindi pa rin nawawala sa kanyang puso. Si Antonio, isang payat na batang construction worker, ay dumarating sa site tuwing umaga na pagod na mula sa kanyang 8 kilometrong lakad. Wala siyang asawa o anak. Ang kanyang pamilya ay binubuo ng kanyang amang magsasaka, inang labandera at 5 kapatid. Ang kanilang buhay ay lubhang salat. Araw-araw ay pakikibaka para sa pagkain, pambayad sa upa, at kaunting pera para sa pag-aaral ng mga kapatid. Ang paglalakad ni Antonio ay matindi, umiilag sa mga lubak, mga ligaw na aso, at ang sakit sa kanyang mga binti. Pero hindi siya kailanman nagreklamo. Kinuwestiyon ng kanyang mga kasamahan ang kanyang katigasan ng ulo, ngunit si Antonio ay nagbigay lamang ng malabong ngiti. Ang daan ay ang kanyang pribadong larangan ng labanan, isang lugar upang mag-isip bago harapin ang galit ng foreman. Bawat hakbang ay isang maliit na tagumpay, isang pagsubok ng tibay at lakas ng loob. Nagising ang siyudad sa paligid niya, ngunit si Antonio ay naglalakad mag-isa, isang nag-iisang mandirigma na naghahanda para sa isa pang araw. Ang kanyang paglalakbay ay parehong pahirap at kanlungan, isang araw-araw na laban para sa kaligtasan at dignidad ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pang-api at pangungutya mula sa kanyang mga kasamahan at foreman, si Antonio ay nanatiling matatag. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at tapang para sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Ang bawat hakbang ay isang patunay ng kanyang walang hanggang pag-asa, isang paalala
na ang bawat pagsubok ay may katapusan at ang tagumpay ay nasa dulo ng kanyang paglalakbay. Ginawa ni Alvarez, ang foreman, na parang impyerno ang bawat araw ni Antonio sa trabaho. Hindi lang basta-basta ang kanyang pang-aapi, planado at paulit-ulit, tila ba may layunin siyang durugin ang pagkatao ng binata. Ngunit hindi lang si Alvarez ang kalaban, pati ang ibang manggagawa, natutong makisali sa kalupitan. Sa tuwing makikita niya ang tahimik na pagtitiis ni Antonio, lalo siyang ginaganahan. Para kay Alvarez, ang katahimikan ni Antonio ay isang hamon na dapat niyang talunin. Minsan, pinagtutulungan pa siya ng mga kasamahan, tinutulak, pinagtatawanan, o kaya'y nilalait habang siya'y nagpapahinga. Kaya't inatasan niya si Antonio ng pinakamabibigat at pinakadelikadong gawain, mga trabahong kadalasan ay para sa 2 o 3 tao. Kahit umuulan o tirik ang araw, walang pahinga, siya lang ang laging inuutosan sa mga trabahong halos imposible. Pinipilit siyang magbuhat ng mga kargang halos hindi kayanin ng isang tao, walang tulong, walang reklamo. Kapag nadapa siya, walang sumasaklolo, madalas pa siyang pagtawanan o sabihan ng masasakit na salita. Malakas ka, hindi ba? Patunayan mo. Walang pahinga, pang-aasar ni Alvarez, habang pinapanood si Antonio na halos mabuwal sa pagod. Ang bawat salita niya ay parang tinik na tumatarak sa dignidad ni Antonio. Minsan, sinisigawan siya ng mga kasamahan, "Mahina ka pala, Antonio." Kapag nagkamali si Antonio, hindi lang siya pinapagalitan. Ipinapahiya siya ni Alvarez sa harap ng lahat, sinisigawan at nilalait para matakakot ang iba. Maging ang mga kasamahan niya, natutong tumawa at magbulungan tuwing siya'y napapahiya. Maging ang sahod ni Antonio ay ginawang laruan, minamanipula ni Alvarez, pinapakiusapan siyang humingi ng sarili niyang sweldo na parang awa pa ito. Minsan, hindi siya binabayaran ng buo at walang nagtatanggol sa kanya. Si Elena, isang matalinong site engineer, ay napansin ang pang-aabuso. Palihim siyang nag-alok ng tulong, ngunit mahigpit ang hawak ni Alvarez sa site. Kahit ang kabutihan ni Elena, natatakpan ng takot at pangamba. Si Rico, ang sipsip at tagapag-ulat ni Alvarez, ay laging nakabantay. Bawat pagkakamali ni Antonio, agad niyang isinusumbong, nagpapalakas sa kapangyarihan ng foreman. Minsan, siya pa ang nag-udyok sa iba na iwasan si Antonio. Ang ibang manggagawa ay nanood lang, takot na baka sila naman ang sunod na paginitan. Walang gustong magsalita, lahat ay nagbubulag-bulagan. Sa bawat araw, lalong lumalalim ang pag-iisa ni Antonio. Sa kabila ng lahat, nagtiis si Antonio. Ang kanyang pagdurusa ay lantad sa mata ng marami, ngunit ang tunay niyang paghihirap ay nanatiling lihim at malalim. Sa gabi, tahimik siyang umiiyak, nagtatago ng sakit na hindi maibulalas. Sa bawat araw, ang construction site ay naging entablado ng kalupitan ni Alvarez at ng tahimik na tapang ni Antonio. Isang labanang puno ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa na walang nakakaalam kung kailan matatapos. Sa bawat araw na pagpasok ni Antonio sa site, ramdam niya ang bigat ng mga matang mapanuri at mga bulong-bulungan na parang mga kutsilyong tumatagos sa kanyang likod. Hindi lang basta usap-usapan, may mga pagkakataong lantaran siyang tinitingnan ng masama, nilalayuan at pinagtatawanan ng mga kasamahan. Ang bawat hakbang niya ay tila ba sinusundan ng malamig na hangin ng paghusga at paghamak. Si Rico, hindi lang basta nagpakalat ng tsismis, sinadya niyang sirain ang pangalan ni Antonio. Pinagbintangan siyang magnanakaw, sinabihan ng masasakit na salita, at minsan pa'y sinabotahe ang kanyang mga gamit. Ang mga kwento ay naging sandata ng pang-api, at ang bawat tawa at sulyap ay may kasamang panlalait at pananakot. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elena lamang ang tahimik na nagmamasid. Habang ang iba ay abala sa paninira, nakita niya ang sakit at pagdurusa ni Antonio, ang paraan ng pagtanggap niya sa bawat insulto, ang pagpigil niya sa sariling sumagot o magalit. Pinanood ni Elena kung paano tiniis ni Antonio ang pangungutya at pag-iisa. Kahit nilalait at nilalayuan, hindi siya bumigay. Patuloy siyang nagtrabaho ng may dignidad kahit ang puso niya ay sugatan. Sa kabila ng lahat, palihim na nagiiwan si Elena ng tubig at biskwit para kay Antonio. Mga simpleng kabutihan na nagiging tanging aliw niya sa gitna ng sakit at pag-iisa. Isang araw, nilapitan siya ni Elena sa isang sulok, mahina ang boses ngunit puno ng malasakit. "Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako." Sa likod ng mga salita, dama ang pag-unawa at pagdamay. Tahimik na tumango si Antonio, pilit na tinatago ang luha ng pasasalamat. Sa simpleng kilos na iyon, nabuo ang isang lihim na pagkakaibigan, isang sinag ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ngunit hindi ito nakalampas kay Rico.
Ipinag-ibayo pa niya ang paninira, sinabihan si Alvarez na may masamang balak sina Elena at Antonio na parabang may itinatagong lihim laban sa kanila. Lalong tumindi ang pagdududa ni Alvarez, laging nakabantay at handang magparusa. Ang bawat kilos ni Antonio ay minamasdan, parang naghahanap ng dahilan para siya ay parusahan. Ang buong site ay nabalot ng tensyon at takot. Bawat galaw ni Antonio ay sinusundan ng malamig na tingin, ngunit sa kabila ng lahat, ang tahimik na suporta ni Elena ang nagsilbing liwanag sa kanyang madilim na mundo. Malapit nang sumabog ang galit at hinanakit, at sa bawat sandali, ramdam ni Antonio ang lalim ng sugat na iniwan ng pang-aapi. Si Alvarez, sinulsunul-sulan ng mga kasinungalingan ni Rico, ay naglagay ng bitag, binintang si Antonio sa pagnanakaw ng copper wire. Sa gitna ng gabi, mag-isa at nilalamig, halos hindi na makahinga si Antonio sa bigat ng paratang at takot na mawala ng trabaho. Ipinadala niya si Antonio upang magtrabaho mag-isa sa 12 palapag, habang si Rico ay nagplano ng pagkakatuklas. Sa taas ng gusali, ramdam ni Antonio ang matinding pag-iisa at kawalang pag-asa, tila ba walang makikinig o magtatanggol sa kanya. Galit na umakyat si Alvarez, inakusahan si Antonio sa harap ng lahat. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kahihiyan at sakit ng mga mapanuring mata. Nasaan na? Salot? Sigaw niya, itinulak si Antonio patungo sa gilid ng gusali. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Antonio na parang wala ng pag-asa, na parang ang mundo ay bumagsak na sa kanya. Nanginig si Antonio, ang siyudad ay nakabukas sa ibaba, habang ang mga manggagawa ay nagulat. Sa isip niya, naisip niyang baka ito na ang katapusan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa huling segundo, hinawakan ni Mang Berto, isang matandang manggagawa, si Antonio. Hinila siya pabalik mula sa bingit. Sa kabila ng lahat, may isang kamay na nag-abot ng pag-asa. Alvarez, nabaliw ka na ba? Halos mapatay mo ang bata, sigaw ni Berto. Sa harap ng lahat, lumitaw ang galit at takot na matagal ng kinikimkim ng mga manggagawa. Tumahimik ang site, nalantad ang kalupitan. Sa katahimikan, dama ang bigat ng kawalang pag-asa at takot na bumalot sa lahat. Si Antonio, nanginginig, ay tumitig sa bangin na muntik na niyang takasan. Break team to go fish. Sa kanyang puso, naglalaban ang takot at ang munting pag-asang muling bumanggon. Ang komprontasyon ay umabot na sa sukdulan. Ngunit sa gitna ng dilim, may liwanag na unti-unting sumisilip. Malapit nang magbago ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nabuksan ang bag ni Antonio at nahulog ang isang leather-bound na notebook tulad ng kanyang mga pangarap na unti-unting nadudurog sa bawat pagsubok. Pinulot ito ni Elena at habang binubuklat ang mga pahina ng sketches at komplikadong kalkulasyon, napansin niya ang mga bakas ng pagod. May mga luhaang mansa at mga guhit na tila ginawa sa gitna ng dilim at pag-iisa. Nagtawa si Alvarez, ngunit si Elena ay natigilan. Sa bawat pahina, dama niya ang bigat ng lungkot at pangungulila ni Antonio, isang talentadong arkitekto na pilit bumabangon mula sa pagkadapa. Sa bawat hakbang ni Antonio sa lansangan, ramdam ang pagod at gutom. Iniipon niya ang bawat piso, kahit pa madalas siyang mapaupo sa gilid ng kalsada, nilalamon ng lungkot at pagdududa kung may patutunguhan pa ang kanyang sakripisyo. Tiningnan ni Elena si Antonio na may bagong pag-unawa. Nakita niya ang lalim ng sugat at pagdurusa sa likod ng kanyang katahimikan. Hindi siya tumatakas mula sa nakaraan. Nilalabanan niya ang bawat araw, naglalakad patungo sa pangarap kahit puno ng takot at pangamba ang kanyang puso. Nalutas ang misteryo, ngunit sa paglitaw ng bagong layunin, mas matindi ang hamon na kailangang lampasan ni Antonio. Ang paglalakbay ni Antonio ay malapit nang tumahak sa ibang landas, dala ang bigat ng nakaraan, at ang pag-asang muling mabubuo ang kanyang mga pangarap. Habang si Elena ay desididong tapusin ang pamamahala ni Alvarez at hinahanap ang ebidensya sa opisina, si Antonio naman ay patuloy na nakakaranas ng matinding tensyon at pagsubok mula sa mga tao sa paligid niya. Maraming kasamahan ang nagdududa at umiiwas sa kanya. May ilan pang tahasang nagbibintang at nilalait siya sa bawat kilos. Sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan ni Elena ang lihim na libro ng utang, ebidensya ng pagnanakaw ng sahod, pandaraya sa materyales, at ang planong pagbibintang kay Antonio sa issue ng copper wire. Nandoon din ang pangalan ni Rico, kasabwat sa bawat plano,
na lalong nagpalala sa sitwasyon ni Antonio dahil mas marami pang naniwala sa mga paratang laban sa kanya. Palihim na kinuhanan ni Elena ng litrato ang bawat pahina, sinisiguro ang ebidensya na magpapalaya kay Antonio at maglalantad ng katotohanan. Ngunit sa kabila ng pag-asa ng ilan, ramdam ni Antonio ang bigat ng pag-iisa at kawalang katarungan dahil ang laban na ito ay mas malaki pa sa kanya. Ito ay tungkol sa hustisya para sa lahat ng manggagawa. Hawak ang ebidensya, naghanda si Elena para sa matinding paghaharap, dala ang pag-asa na mapatunayang inosente si Antonio. Ang talento ni Antonio ay nararapat ng pagkakataon, hindi isang buhay na dinudurog ng korupsyon at maling akala ng mga tao sa paligid niya. Ang susunod na araw ay magdadala ng pagbabago at ng pag-asa na magwawakas ang lahat ng pagsubok. Kinabukasan, dumating si Elena kasama ang mga executive ng kumpanya at dala ang matibay na ebidensya laban kina Alvarez at Rico. Ngunit bago pa man sila mahuli, sinubukan ni Alvarez na ipahiya si Antonio sa harap ng lahat. Binantaan siyang sisirain ang kanyang reputasyon at pilit siyang pinagbintangan ng pagnanakaw ng plano ng gusali. Sa kabila ng matinding kahihiyan at pananakot, nanindigan si Antonio. Sa huli, lumabas ang katotohanan, si Alvarez at Rico ang tunay na may sala. Pareho silang tinanggal sa trabaho at ineskortan palabas ng site na haharap sa mga kasong kriminal. Bumuhos ang ginhawa at tuwa sa mga manggagawa, wala na ang mamapang abusong leader. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at paninira, napansin ng mga executive ang galing ni Antonio sa kanyang mga sketches. Inalok siya ng full scholarship upang mag-aral ng arkitektura. Tapos na ang iyong paglalakad, anak. Hindi namin hahayaang masayang ang ganitong talento, sabi nila, habang pinaparamdam kay Antonio na ligtas na siya. Ang tapang at determinasyon ni Elena ang naging susi sa paglaya ni Antonio mula sa pang-aapi. Tiningnan ng mga manggagawa si Antonio na may bagong respeto at paghanga. Alam nilang nilabanan niya ang matintinding pagsubok. Ang alamat ng batang naglakad sa gitna ng unos ay may bagong katapusan. Ang paglalakbay ni Antonio ay hindi na pagdurusa, kundi pag-asa at tagumpay. Isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang malapit ng magsimula. Bago marating ni Antonio ang bagong simula, dumaan muna siya sa matinding hirap, mga gabing walang tulog, pagkabigo, at mga sandaling halos sumuko na siya sa bigat ng pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng pasakit, hindi siya bumitaw sa kanyang pangarap. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa scholarship ni Antonio. Labis na natuwa si Antonio na pagtanto niya na ang kanyang lihim na pangarap ay sa wakas ay abot kamay na. Ngumiti si Elena. Ikaw ang bumuo ng iyong kinabukasan, isang hakbang at isang sketch sa bawat pagkakataon. Inilipat siya ng kumpanya malapit sa universidad, sinusuportahan ang kanyang pag-aaral at pamilya. Nagpakitang gilas si Antonio, ang kanyang mga disenyo ay pinuri dahil sa kanilang pagiging makatao at pagiging bago. Pagkalipas ng mga taon, nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang unang natapos na proyekto, si Elena sa kanyang tabi. Tiningnan niya ang daan na minsan niyang nilakad, hindi bilang isang landas ng pagdurusa, kundi bilang pundasyon ng kanyang pagiging matatag. Hakbang-hakbang, binuo ni Antonio ang kanyang sariling bukang liwayway. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Antonio ay tumindig na mas matatag at mas makabuluhan. Taos puso siyang nagpasalamat sa lahat ng tumulong at naniwala sa kanya noong siya ay lugmok at walang pag-asa. Isa-isa niyang binalikan ang mga kaibigan, kapitbahay at maging ang mga hindi niya kilala na nag-abot ng tulong sa oras ng pangangailangan. Sa bawat isa, ibinalik niya ang kabutihan. Isang masarap na pagkain, isang pagkakataon sa trabaho at tunay na malasakit. Ginamit niya ang kanyang tagumpay upang magbigay pag-asa at tulong sa iba. Unti-unti, namukadkad ang buhay ni Antonio, puno ng pag-asa at bagong simula. Nagtayo siya ng maliit na negosyo na yumabong dahil sa kanyang sipag, determinasyon at kabutihang loob. Hindi rin niya nakalimutang suklian ang kabutihan nina Elena at Mang Berto, ang mga taong tumulong at umalalay sa kanya noong siya ay pinakakailangan. Binigyan niya si Elena ng tulong para sa maliit na negosyo at tinulungan si Mang Berto na maayos ang kanilang tahanan bilang pasasalamat sa kanilang malasakit at suporta. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pamilya. Binigyan niya sila ng magandang tahanan, edukasyon at buhay na puno ng pagmamahalan at saya. Sa huli, si Antonio ay naging ilaw at inspirasyon ng kanyang komunidad. Isang buhay na patunay na ang pag-asa, pasasalamat at kabutihan ng puso ay may kapangyarihang magbago ng buhay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng tao sa paligid niya.